Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, glory, hallelujah. Good evening once again, brothers and sisters, or good morning, good afternoon, anumang oras nyo binuksan tong streaming natin. Again, welcome to our midweek Bible study. Yan, gaya ng dati, tawagin natin ang ating mga kasama sa bahay, tawagan ng mga friends natin, para makasama natin sila sa pakikinig, sa pag-aaral ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita, mga kapatid. Ano ha? So, as usual, before anything else, tayo po ay manalangin. Join me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa oras nito, Panginoon. Salamat sa kalayaan na namang pinagkaloob mo sa amin na makarinig ng iyong magandang balita. Lord, sa gabing ito, tinataas po namin ang bawat isa sa amin, Panginoon, at kami po ay humihingi ng paglilinis. Panginoon, paging dapatin niyo po kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita, Ama. At pagkalooban rin po kami ng bukas na puso't kaisipan para matanggap namin ang biyaya, ang pagpapala na nagmumula sa iyong mabuting balita. And again,
We acknowledge, Lord, we acknowledge our nothingness. Father God, kulang po ang aming pangunawa, ang kaisipan para maunawaan namin ang bawat salitang maririnig namin. So Lord, we ask for the guidance of your Holy Spirit to be upon us, to give us the understanding that we need, Father God. And again, we lift up to you all our brothers and sisters na gagamitin mo who will facilitate on this Bible study. Lord, mula sa praise and worship, sa maglilid ng song, the band, and most especially yung gagamitin mong kapatid ko sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Father God, we ask for thy double portion of your anointing be upon all of us. And again, may your name be glorified tonight, Father God. We give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, mga kapatid. Ayan na. Napakarami nating mga announcement sa araw nito. Starting with the anniversary ng Kapas Tarlac sa kanilang 28th anniversary. That will be on August 22, 2026. And it's a Saturday, 8:30 a.m. at Chef Buloy's Function Hall sa Nicolas, Kapas Tarlac. Kindly coordinate with Minister Ed Galletes, especially the Paniki Group and the Kuyapo Outreach. Ano ha? And also we have our Baguio anniversary on their 27th anniversary, Comfy. August 27, 2026, and it's a Sunday. It will be on 10:30 a.m. ng Sunday at the City Lights Hotel, 245 Upper General Luna Road, Baguio City. Unlimited merienda buffet. Yan. The venue is exclusively for us. Exclusive for us. Ano ha? And no charge per head. Yan ang maganda. But we welcome love gifts, donation, and gifts. Yan. Kindly coordinate with Sister or Brother Andy Magadia and Sister Fritz Lailo. And we have the upcoming Comfy East anniversary, the 30th anniversary. It will be on August 29, 2026, Saturday, 8:30 a.m. at 1 Cainta Auditorium, Bonifacio Street, Cainta, Rizal. Stand up and be counted. 1 Timothy 1:2. Yan po ang team nila. Okay, and ito ang design ng t-shirt nila. Stand up, be counted. 1 Timothy 1:12. Yan. Okay. Mga t-shirts. Cost ng t-shirts po. Meron po mga souvenir natin yan, t-shirt. For adult, we have 300 pesos. And for children, we have 200 pesos. So kindly coordinate with Sister Bebot Perez. Yan. And the big celebration, of course, because we're celebrating our 45th anniversary of Comfy Family Apparel. October 23 to 25, 2026. It's from Friday to Saturday at White Rock, Subic. Yan. Mga kapatid, mag-ipon-ipon na po tayo. Okay. Is it partial program? Friday, seminar for couples. Widow and may edad na single. Widow at may edad na single. CSM. And on Saturday, we have the water baptism. Anniversary celebration. And Sunday, we'll be having our fellowship. Yan. Nakapost po sa ating Facebook page ang rates. So ito po ang rates are per person, per overnight. Minimum of 20% partial payment for reservation. Kids up to 5 years old of age are free, but no food and no bed. Ano ha? Itatabid nyo po yan. And check-in is 3 p.m. But if the room is available, the earliest
check-in is 1 p.m. kung bakante na po yung mga rooms. Other inclusions, use of pool and beach access, 30 minutes kayak per person. They have other activities but with extra charge. Yan. Pagka, besides sa nabanggit, yung ibang activities, may bayad na po yun. Here's the breakdown for the food. For those availing full board meal for 2 days, Friday, we have lunch and PM snack and dinner. Friday po yan, ha? Lunch, PM snack, dinner. And on a Saturday, we have breakfast, AM snack, lunch, PM snack, and dinner. Yan, kumpleto. And Sunday, we have breakfast and AM snack. For those availing the no food option for day, Friday, no food, Saturday, lunch, PM snack, dinner. And Sunday, we have breakfast and AM snack. Yan. Thank you, Lord. Ayan. So, of course, hindi natin makakalimutan ang ating mga kapatid na nagsa-celebrate ng kanilang special day. August 12, 2026, happy birthday, Sister Mariel Villar. Yes, anak ni Minister Ernie. Sister Carol, oy, ang aking sister-in-law. Carol Pangilinan. Brother Jeremy Domingo. Sister Karen Pinson. Sister Glory Diokno. So, happy birthday and enjoy your day. Pasok, Brother Bong. Ayan, happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Siya nga pala. Again, happy anniversary, Cabanatuan Outreach at kami po'y nag-celebrate kaninang umaga. Ang saya-saya. Amen. Thank you, Lord. So, yan, let's prepare ourselves. Tawagin na muli natin ating mga kasama sa bahay para sama-sama tayo magpuri, umawit, itaas ang kamay, pumalakpak sa ating Panginoon. Okay. Hallelujah. So, let's welcome the praise and worship team. Oh, hallelujah, hallelujah. A blessed day to all of you. Thank you, Lord, sa panibagong pagkakataon na muli tayo ay makakapag-aral, makakarinig naman tayo ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus. Brothers and sisters, what is your holy aspiration? To know Him more, to love Him more, and to serve Him more. And let our prayer be in Psalms 19 verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Sige, handa na po ba tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay puti, umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahihigit pa. Kaya't papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Purihin si Yahweh, aking kaluluwa. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Hallelujah. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti, umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahihigit pa. Kaya't papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Purihin kita. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Purihin kita. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hanga, ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hanga ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil. Ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, aking Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Thank you, Jesus. Patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon. At
Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ang iyong gabay araw-araw. Kaya, salamat, Panginoon. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Kailangan ko ang iyong gabay. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo. Dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo. Dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Luwalhati sa'yo lang ibibigay. Lahat ng papuri sa'yo lang. O Jesus, hallelujah. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastol ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. O Jesus, ikaw ang aking gabay, patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Hallelujah. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita. Sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal para sa'yo lamang.
kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal, para sa'yo lamang, kadakilaan mo'y ihahayag. Pagkat ikaw ang aming Minsan Diyos. pa, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Sasambahin kita, Panginoon. Hallelujah. Papurit, parangal, para sa'yo lamang, kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, Sambahin natin ang Diyos. sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal, para sa'yo lamang, kadakilaan mo'y ihahayag. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Sinasamba ka namin, O Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. We worship you, Lord We love you, Jesus. Jesus. We glorify your name, We Lord Jesus. glorify your name. Thank you, my God. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Thank you, my Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Let's clap our Hallelujah. hands to God. Thank you, my Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, music ministry. Glory to God yan. Hallelujah. So, tonight, we will continue with our series on the book of the Colossians. Last week natapos natin ang chapter 3 of the Colossians, now we are starting Colossians 4. This is the first part of chapter 4, of course. At let's welcome my co-minister. Let's welcome Pastor Simple Garcia. Ayan. Let's welcome our pastor. Yan, purihin ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At tayo po ay nasa pagkapatuloy sa series po ng ating pag-aaral tungkol sa Book of Colossians. At sa gabi pong ito mga kapatid, ang nais ko pong ibahagi sa atin, dito na po ako sa chapter 4. At ang babasahin ko po ay matatagpuan po dito sa Colossus 4. Dito po tayo sa mga talatang 2 hanggang 4. Yan, nais ko pong basahin sa atin sa Tagalog. Ganito po ang nasasaad. Ang pinakapamagat po dito ay mga tagubilin. Maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Kaya sige po, tayo po sumandaling manalangin at humingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakila po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Salamat po Lord sa patuloy po na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na lagi po kami makapakinig ng mga salita na magdadala sa amin, sa ikalalago namin sa aming buhay espiritual. At muli Panginoon, sa gabi pong ito, na andito po yung aming pag-aaralang salita, pangunahan po ninyo ako, lalo-lalo na ako po nagagamitin po ninyo. Sa mga sandali pong ito, Lord, inaamin ko po yung aking kawalan, kayo po ang magbibigay ng karunungan. At sa mga sandali pong ito, hinihiling ko po, Lord, nakapuspusan ng banal na Espiritu ang bumaba sa akin at sa aming mga kapatid na ngayon po ay nakasubaybay sa aming pong Bible study na ito. At Panginoon, dalangin ko po na higit sa lahat, pagpalain po ang bawat isa, lalo-lalo na po ang kaming lahat na makikinig at mag-aaral ng inyong mga salita sa gabing ito. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. At sa gabi pong ito, akin nga pong isisiri ngayon ay tungkol nga po dito sa aklat po ng Colossus 4, 2-4. At ang akin po naging pamagat dito ay pinamagat ako pong prayer for the gospel. Pag-usapan natin, ano nga po ba yung prayer? Ang prayer, sabi nga po ay, prayer is our direct communication with God. Ang panalangin, ito po ay ating direkta na pakikipag-commune po natin sa ating Diyos. At ang pangalawa, ang prayer is a time to thank Him and worship Him. Ito daw po yung pananalangin natin. Ito daw po yung oras para tayo magpasalamat at para tayo ay sumamba sa Kanya. Ano pa po? Prayer is ask for His guidance and help. Sabi nga po, ang panalangin ito ay paghingi po natin ng gabay at pagtulong at paghingi po natin ng tulong sa Kanya. Ano pa po? Prayer is confess our sins and pray for others. Di ba? Totoo naman po mga kapatid yan. Kapag tayo nananalangin, di ba minsan ang iniisip agad ng tao, pagka-prayer, ang nasa isip agad ay hihingi. Hindi po ganun ang prayer. Ang prayer, ito nga pong katulad ng binabanggit natin. At ang isa pa dito, ang prayer is confess our sin and pray for others. At ang panalangin ay ang pakikipag-usap sa Diyos. Di ba? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na, di ba, sabi nga, ano ba yung ating lagi pong sinasabi? Ang araw na walang panalangin ay araw na walang pagpapala. Kaya ganun pong kahalaga mga kapatid ang panalangin na ito po ay lagi nating ginagawa. At alam niyo po ba kung bakit dapat lagi tayong nananalangin? Naisunan Diyos na tayo na may kausap at naisuniyang makipag-usap tayo sa Kanya. Kaya ngayon po sa gabing ito, pagkaaralan ho natin ito. Dito nga po sa ating binasa ng mga talata. Hinati ko po ito sa dalawa. Una, sabi dito, pagbibigyan natin ng pansin dito, yung our private prayer life. Ano po ito? Sabi nga po ng talatang dalawa, ganito po ang nakalagay. Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Yan, ibig sabihin sa talatang dalawa, sabi diyan, manalangin kayong walang patid. Diba? Yan ang pinapakita diyan, devote yourself to prayer. At kapag tayo po yung mananalangin, ano daw po yung kailangan natin dito? Unang-una, yung salitang persevere. Kinakailangan yung panalangin natin ay walang ano po yan, parang palagian, hindi bumibitaw. Diba? Nakaranas na ba kayo mga kapatid ng halimbawa, meron kayong matagal na ipinagpipray, tapos parang ang tagal-tagal na, di ba parang minsan, kung nananalangin man tayo, parang malamya na yung prayer natin. Hindi daw po dapat ganon. Ang panalangin, dapat daw po ito'y palagian. Ang panalangin ay yung bang hindi ka bumibitaw. Ibig sabihin, hindi ka nangihinawa. Di ba? Kaya lang minsan, tayo, may mga pagkakataon sa buhay natin na kapag yung prayer natin matagal na, di ba parang minsan niya, yung pag nagpe-pray tayo, yun nga, sabi ko nga kanina, parang malamya na yung dasal natin. Parang
sa pananaw natin, ang tagal na, baka hindi sagutin. Hindi daw po dapat ganoon. Kaya ang panalangin ay dapat ito ay persevere. Pangalawa, at sa ating pananalangin, kailangan din po natin ng remain watchful. Kinakailangan po na alerto lagi yung panalangin natin. Ano pong ibig sabihin nito? Dapat malinaw yung ating kaisipan kapag tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil baka hindi po natin alam, sinagot na pala tayo, ay hindi pa natin naririnig. Dahil hindi nga po tayo alert, hindi nga tayo po sa pananalangin natin, para bang hindi tayo nagbabantay. Kaya kinakailangan po sa pananalangin natin, mapagbantay tayo. Di po ba? Na, kaya minsan, may mga pagkakataon naman talaga sa buhay ng tao na gano'n na talagang, ano bang tawag doon? Parang nakasagot na pala si Lord. Ano tayo? Dahil minsan nga, yung bang pag nagpe-pray nga tayo, hindi tayo nagbabantay, ay nakasagot na pala sa atin si Lord. Hindi po ba? Kaya, ibig sabihin niyan, ating babantayan pag nananalangin tayo. Dahil baka ang Panginoon, sinagot na pala tayo, hindi pa natin naririnig. Kaya, dasal ka pa ng dasal. Ngayon, hindi mo alam, sinagot na ng Panginoon yung panalangin mo. At yung pangatlo, ano daw po dapat yung ating attitude sa panalangin? Sabi ito, kinakailangan meron tayong attitude of thanks. Yung bang laging nagpapasalamat sa Diyos, yung pang kinakailangan po na inuugali natin yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Di po ba? Hindi ho madali yan. Simple sa totoo lang, may mga pagkakataon na para bang, yun nga, sabi ko nga, pagka yung panalangin mo, para bang ang tagal-tagal na, parang wala nang pagkapasalamat. Kaya nga po, laging pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na meron tayo laging, yung bang, di ba, kaya nga naging panalangin natin yung pag tayo magpipray, ano ang sabi nga doon, para una munang gagawin natin, magpapasalamat muna tayo. Di ba, gano'n naman po yung ginagawa natin kapag tayo nananalangin. Yun po yung magandang pamamaraan sa prayer, yung bang magpapasalamatan mo muna ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya sa buhay mo. Pag inisip po naman natin, yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, talaga naman pong napakarami. Kaya talagang magpapasalamat ka na sa Kanya. Tapos yung pang-apat, sabi nga ditong yield to God. Kinakailangan sa pananalangin natin, lagi tayong nakadepende sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid ang katotohanan, ang prayer, hindi lamang po ito emergency hotline. Ang prayer po, hindi po ito emergency hotline. Ang prayer ay lifestyle. Yan po tandaan natin mga kapatid ang panalangin, hindi po ito emergency hotline. Ito po ay lifestyle ng mga mananampalataya. Hindi po ba? Ugali. Buhay na ng mga mananampalataya yung laging nagdadasal. Hindi ito emergency hotline na nakasulat, pagka ito, di ba? Di ba pag nakita natin sa, natin, nakalagay, pagka, halimbawa, yung mga number na ito ang tatawagan natin dapat pag may sunog, may ganito, may ganyan. Hindi po Sa atin, ang panalangin natin, ito po ay lifestyle na natin. Di ba? Hindi pray pag may problema. Di ba? Hindi lang nananalangin pag may problema. Ang dapat ay devote in prayer. Yun po ang panalangin. Ang sabi nga hindi lang nagdadasal pagka may problema, hindi lang nananalangin pag may hihingin, hindi lang mananalangin pag may, ang hihingin? May mga problemang mabibigat sa buhay. Hindi lang po ganun. Kaya nga po ito ang ipinapaabot sa atin ng Panginoon. Una, sabi nga, yung our private prayer natin, kinakailangan sa pananalangin natin ay persevere. Pangalawa, remain watchful. Pangatlo, yung kinakailangan naandun yung attitude of thanks. At yung pang-apat, dapat naandun yung yield to God. Yung pagdepende natin sa Diyos na alam natin na ang Panginoon ang siyang kailangan natin. Alam natin na ang Diyos
ang Panginoon ang siyang makakatugon sa lahat ng ating hinihiling sa Kanya. Yun po ang mga nakapaloob doon sa tinatawag sa ating our private prayer. Ngayon, pag-usapan naman natin yung tinatawag na yung pangalawang bahagi, yung our public prayer life. Ano naman po ito? Sinabi po ni San Pablo, ano po ang binanggit dito sa mga talatang 3 hanggang 4? Ito po ang sinabi niya, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Sa talatang 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Yan, napakamaliwanag mga kapatid doon sa mga talatang 3 hanggang 4. Si Pablo, anong sabi nga, siya ay nasa bilangguan nung sinulat po niya ito. Pero hindi siya humingi na palayain siya. Di ba? Yung ginagawa lagi niya, ang prayer niya ay maipangaral si Kristo ng malinaw. Di ba? Hindi niya binanggit, di ba? Hindi niya binanggit sa mga tao na, sige, ipanalangin niyo, makalaya ako dito. Ang binanggit niya dito ay, yung panalangin niya, maipangaral si Kristo ng malinaw. Kaya nga, ano ang request dito ni San Pablo? Ipag-pray natin. Unang-una, ano daw po yung ating ipag-pray dito sa public prayer life? Una, yung pray for open doors. Doon sa talatang 3. Ano po ang sabi dyan? Idalangin niyo sa Diyos, bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Diba? Ito po yung tinatawag na yung prayer for open doors, yung ang pinto ay maaring opportunity. Sabi nga na para maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon, di ba? Kaya, di ba, si San Pablo, di ba, kahit naman sinakulong, ano po ang naganap sa kanya? Di ba, hindi naman po nahadlangan ng mabuting balita. Kaya nga, lahat ng kanyang mga kasama doon sa bilangguan, na-share niya ang mabuting balita ng Panginoon, di ba? Kahit nga yung mga gwardiya, na ibahagi niya yung kabutihan ng Diyos. Di ba? Kaya nga ang sabi, hindi daw po maaring maigapos yung mabuting balita. Sa unang Korinto, kabanatang 16, talata 9, ganito po ang binanggit. Dahil may magandang pagkakataong nabuksan doon para sa gawain kahit na maraming kumakalaban. Iyon po ang dahilan niyan. Kaya ang sabi niya, ipanalangin ninyo. Ano ang sabi niya? Ano yung open door? Bukas na pinto, bukas na puso ng tao, bukas na kaisipan para kilalanin ang Diyos. At yun po, di ba? Kaya nga kung babalikan po natin yung life verse po ng ating community, ng Kompi, anong life verse natin? Doon po sa 2 Timothy 2 verse 2. Di ba? Sa Tagalog, ano po ang sinabi niya doon? Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituturo mo sa mga tao na mapapagkatiwalaan na magtuturo naman sa iba. Yun po 'di ba? Kaya pagka tayo po yung nakapaloob sa Kompi, yun po, yun ang ating yun ang ating goal. Ano po yun? Ang maipahayag natin ang mabuting balita. Totoo naman po yan, ginagawa po natin yan. 'Di ba? Ang pagpapahayag ng mabuting balita, 'di ba, sa lahat ng panahon, ano po yan? Pag meron tayong mga child dedication, ano po yan? Na ipapahayag ang mabuting balita. Pag may mga birthdayhan, di ba yung mga kapatid natin nagre-request ng prayer meeting, may kasalan, nagre-request ng prayer meeting. Kahit ano okasyon, di ba? Ibig sabihin, iyan daw po yung mga bukas na pintuan. Kaya nga po sa panahon natin ngayon, di ba lahat ginagamit ni Lord, di ba? Kahit nga di ba? Pag may mga namatay, di ba? Ipinapahayag din ang mabuting balita. Bakit? Yun ang pagkakataon para yun ang mga bukas na pinto na para ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Bakit? Nakilalanin ang Panginoon na makilala nila kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kung sino ang Diyos na binabanggit. Diba? Siya yung Diyos natin na ang sabi doon sa John 14:6, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan at walang makapupunta sa Ama maliban
sa pamamagitan ko. Iyan po yung purpose natin eh. Patuloy na ipahayag ang mabuting balita. Kaya tama po, ang sabi nga ni San Pablo, ipanalangin. Kaya nga ang title natin dito eh, Prayer for the Gospel. Di po ba? At tayo po yung nagpapasalamat sa Diyos. At ngayon, thank you Lord. Di po ba? Kaya ang daming ginagawa sa atin ng Panginoon ngayon. Di ba? Lalo na po ngayon taong ito, di ba? Yung pinaka-goal natin, ng community natin ay makapag-evangelize tayo ng maraming tao. Makapag-evangelize tayo para maipahayag ang mabuting balita. Simple, kailangan no talaga ng tao ang mabuting balita ng Panginoon, di ba? Sabi nga, ito na daw po yung mga huling araw na kailangang ipakilala na ang ating Panginoon sa maraming tao. At yung pong pangalawa na nakapaloob dyan, yung una, sabi nga dyan ay pray for open doors, doon sa verse 3. At doon po sa verse 4, pray for clear words. Ano daw po ito? Tingnan po nyo ha, balikan ko lang po yung verse 4. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Ano po ang sinabi dito? Maipahayag ng malinaw ang salita ng Diyos. Di ba? Ayon sa panahon at sa tamang lugar. Kaya nga, di po ba, kung inyong mapapansin, talagang ipinapahayag natin ng malinaw ang salita ng Diyos. Sapagkat alam niyo po, ito nga po yung pagkakataon para maraming mga tao na makakilala sa ating Panginoon. Kaya araw-araw po, di ba, na ginagawa natin ngayon nga, thank you Lord. Di ba, talaga namang naranasan po natin yan na tayo may mga prayer meeting sa mga palengke. Di ba, ngayon lang po, medyo ilan yung nawala sa palengke nating prayer meeting. Pero alam niyo po, ibinabalik muli po natin yan. Bakit? O simple, iyan po yung pagkakataon para talaga maipahayag ng malinaw ang mabuting balita. At ipinapaalaala po sa atin ng Panginoon. Di ba? Kaya nga po, pag binalikan natin to, sabi nga dyan ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Sa panahon natin mga kapatid ngayon, ano po ang lagi sinasabi ng Panginoon sa atin? Bakit kailangan nating ipahayag ng malinaw? Simple, may pangako po ang Diyos eh. Di ba alam natin doon sa kanyang salita? Ano ang sabi doon kung babalikan natin, yung mga pag-aaral natin? Sabi nga ang daladala ng mabuting balita ay pagpapala. Tingnan nyo ha, balikan ko lang po yun. Di ba yung mga unang pag-aaral natin dito po sa book ng Colossians? Ano po ang layunin? Ano ang daladala ng mabuting balita? Ganito po ang sabi dito Doon sa Colossians 1, balikan ko lang po ito ha. Pero alam ko pong itinadaanan natin ng mga unang pag-aaral natin. Sabi dito, tingnan nyo ha, dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo roon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-aasang ito. Nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Sabi ng talatang 6, ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Iyan po kaya kinakailangan na maipahayag ng malinaw ang salita ng Diyos. Bakit po? Ang sabi po dito, ang daladala ng mabuting balita ay pagpapala. Diba? Kung titingnan natin tayo, ano po ang naganap sa atin? Diba? Tayo yung mga buhay na patotoo. Nung ipahayag sa kanya-kanya natin lugar ang mabuting balita, tayo po. Diba? Pinahalagahan po natin ang mabuting balita dahil sa mga unang nangaral sa atin. Simple po, unang-una yung ating spiritual leader. Iyan po ang nagbigay sa atin ng mga salita ng Panginoon. Kaya ngayon, nadala tayo sa ganitong gawain. Kaya yun ang panalangin po ni San Pablo Na sabi niya, maipangaral natin ang buong linaw yung kanyang salita sapagkat tandaan natin mga kapatid. Sabi nga nung ating binasa, bakit po? Sapagkat ang daladala ng mabuting balita ay pagpapala. Ano po yung pagpapalang ito? Unang-unang pagpapala, yung patuloy na pagbabago ng buhay natin. Di ba? Tayo, ano yung pagbabago ng buhay natin na ginawa ng Diyos dati? Wala naman tayong, conscience sa ganitong gawain. Di ba? Wala tayong pagpapahalaga. Pero ngayon, thank you Lord. Di ba? Naandun lagi sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng ating gawain araw-araw. Di ba? Una lagi ang salita ng Diyos. Hindi tayo umaalis ng
Yung paggising mo sa umaga natin, anong ginagawa natin? Lord, ano pong word niyo sa akin ngayon? Iyon po ang nagawa ngayon sa atin. Kaya yung panalangin dito, ganun pong kahalaga mga kapatid yan, na sa ating buhay ngayon, na ating inaasahan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga, ano ang sabi dito? Bagaman, ang sabi sa 1 Corinthians 16:9, dahil may magandang pagkakataong nabuksan doon para sa gawain kahit na marami ang kumakalaban. Di ba? Totoo naman po yun. Di ba? Na minsan, talagang maraming kumakalaban, pero hindi po pwedeng hindi maipapahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Ito nga po, kaya nga ang sabi ito, ipapanalangin natin na magkaroon ng mga open door, bukas na pinto, para maipahayag ang magandang balita ng Panginoon. Di po ba? Kaya nga po mga kapatid, anong pinapaalaala lagi sa atin ng Panginoon? Yung ating pananalangin, araw-araw, mahalaga mga kapatid yan. Kaya nga po, nire-remind tayo na sa pananalangin natin, isama po natin, ano daw po ito, anong isasama natin na magkaroon ng mga open door, mga bukas na pintuan para maraming mga tao na mapahayagan ng mabuting balita. At yun na po, katulad nga na nabanggit ko sa inyo kanina, ito na po yung ginagawa natin sa lahat ng mga okasyon, kahit ano pa man yan, ano po ang inuuna natin? Word of God. Diba? Yung po, bakit po? Sapagkat yan po ang kailangan talaga ng tao. Diba? Para makalaya sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ngayon po, mga kapatid, nais ko lang pong balikan yung pag-aaral natin. Ano sabi dito? Yung dalawang bagay na nakapaloob sa ating prayer for the gospel. Una, sa ating private prayer life. Ulitin ko lang po, dapat naandun yung ating perseverance sa pananalangin, naandun yung remain watchful, naandun yung attitude of thanks, at naandoon ng yield to God. At doon po sa pangalawang bahagi, tungkol naman sa ating awat, public prayer life, ano po ang kailangan natin niya? Dalawang bagay ang ipag-pray natin. Pray for open doors, na magbukas ang Panginoon ng pintuan para maraming mga taong makarinig sa Kanya. Bagaman ang sabi ng Word of God, may mga hadlang, pero kasama po talaga yan. At ang pangalawa, anong binanggit dito? Pray for clear word sa talatang 4. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil sa patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita, na ipahayag ang magandang balita, tayo na po ngayon ang pruweba. Tayo ngayon ang buhay na patotoo na dahil na ipangaral ang mabuting balita sa kanya-kanya nating lugar, kami po bilang mga taga Batangas, narating ng mabuting balita na hindi naman ho namin iniisip na magiging manggagawa ako, pero thank you Lord. At dahil nga po ganon ang pag-ibig ng Diyos, lagi po siyang may magandang ginagawa sa buhay natin. Pag ipinahayag ang mabuting balita, sigurado po laging may magandang gagawin ang Diyos sa ating buhay. Kaya ito po, ayon sa panahon, tamang lugar, ipapahayag natin ang mabuting balita. Sabi nga doon sa Timoteo, ano po ang sabi? Ipahayag natin ang mabuting balita, napapanahon man o hindi. Hikayatin, pagsabihan at patatagin ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. At yan po ang ginagawa natin. Hindi naman po, anong tawag doon? Hindi naman madalian yan. Hindi pag ipinahayag, at talagang ang tao maniniwala agad. Kaya yun po yung ating ginagawa ngayon. Kaya nga pag sinabing malinaw na pagpapahayag, ibig sabihin, tayo yung nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pag ibinahagi natin ang buhay natin, lalo pong napaparangalan natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ito po mga kapatid, sa pag-aaral natin sa gabing ito, kaya nga po ang ating naging pamagat ay prayer for the gospel. Dahil ang layunin ng Panginoon, ipahayag ang mabuting balita, yung live verse ng ating community, 2 Timothy 2:2, na pag ipinahayag natin ang mabuting balita, sabi doon, ang mga napakinggan natin dito, narinig natin, ibahagi natin sa mga tao na mapapagkatiwalaan na magtuturo naman sa iba. Kaya muli po mga kapatid, sa gabing ito, papuri po at pasasalamat. Nawa po yung mensahe ng Panginoon sa gabing ito ay nakarating sa puso ng bawat isa at nawa po ito'y nakapagdagdag sa ating buhay, pananampalataya, at sa pamamagitan ng ating pagsunod sa
kalooban ng ating Panginoon. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Second Timothy 2:2, hallelujah. Second Timothy 2:2, praise the Lord. Second Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2, hallelujah. Second Timothy 2:2, praise the Lord. Second Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the